Hello everybody! Welcome to my channel! Ikikwento ko sa inyo kung bakit ko pinalitan yung jacket. Kasi po, dahil malamig itong jacket na to. Kaya itong sinuot ko pa rin. Wala pa tong laba. Lamig eh. Kaya ganyan ko na lang muna. Passion. Yan. Schedule po ng aking ultrasound ngayong araw na to. Kaya hindi ako pumasok. Tinatanong ako ng nanay na manager namin kung papasok daw ako. Sabi ko, ma'am, ayoko po nung ganun na. Nagtatrabaho ako tapos hinahabol ko yung oras para lang sa ultrasound. Kung gusto ko work, hospital kung hospital. Kaya hindi ako pasok ngayon. And then, kung matatandaan nyo, yun ay nung December 7 pa ako na accident. But anyway, I'm Sha and this is Israel Hotel Housekeeper Channel. December 7 po ako na accident at ang alam ko ay ultrasound yung ginawa sa akin, yung pala x-ray. Kasi ang alam ko sa x-ray, yung lang likod. Yung pala in-x-ray niya, yung likod ko, patitian ko, hindi pala rin ultrasound. Iba yung x-ray, ultrasound. Ngayon, yung result po ng aking x-ray, negative. Sa awa ng Panginoon, walang nabaling buto sa aking katawan. Ang sabi ng doktor ko na Russian, yun ang pinararamdaman mo, ayun yung muscle na nabugbog. Kumbaga habang tumatagal, nagtatighten na kaya nawawala na. Dahil nakatulong din yung binigay niya sa akin gamot na nireseta. Na binili ko pa dun sa malayong lugar, sa kabilang bayan pa yun. And then, ang advice sa akin kahapon, tumatawag sa akin yung taga-clinic. High blood nga ako kasi ang dami kong gawa kahapon eh. Hindi ako, sabi ko, ma, marami akong gawa. I-message nyo na lang sa akin kung ano yung lugar na pupuntahan ko at anong gagawin. Ang pinaalala nila sa akin, 2:10. Ibig sabihin, 2 o'clock and 10 minutes yung aking schedule. Siyempre, dapat nandun na ako ng 1 o'clock. Maghintay ako ng 1 oras dun. At ang advice nila, 1 hour, 6 hours before the schedule ay bawal kumain. Kanina nakakaramdam ako ng gutom. Nakakaramdam na ako ng gutom eh. 2:00 pang kinount ko. Pwede pa yun, pero hindi ako kumain. Ang kinain ko yung kim, yung nori. Yung pinapambalot ng Korean at ng Japanese sa kanin. Yun ang aking kinain kasi parang nakakaramdam ako ng gutom. Ngayon, sabi sa akin ng taga-clinic, pwede daw uminom ng tubig. Kala ko hindi pwedeng uminom ng tubig. Mamatay ako noon. Winter ngayon, kailangan uminom. Tapos, siyempre, umiihi tayo eh. Kaya, yun mamaya ang gagawin ko. Bali, hindi na muna ako liligo kasi napakalamig talaga. Magano lang ako. Yan lang naman yung i-ultrasound eh. Yung half lang ng katawan ko ng aking papaliguan. Tapos, yun na. Pupunta na ako mamaya doon. Yun, habang tumatagal nung na-aksidente ako, hindi mawala sa isip ko yung lungkot. Sabi ko, ganito pala talaga sa Israel. No? Pag halimbawa may appointment ka about anything, about your health, schedule. Pero kailangan huwag mainip. Kasi nga, nung mga time na iinip ako, ano ba yan? Natuuran na. Kumbaga, sa isang napilayan, hindi nahilot, tumigas na. Kumbaga hanggat maaga, nagawan dapat ng paraan. Pero at least, di ba, may proseso. Using dun sa card, may bigay kasi kaming card, yun ang ginagamit sa lahat ng appointment. Napakahalaga nun. Yun ang pang-in mo, i-check, yun ang parang pagpipila ka, isa-swipe mo dun sa machine na parang ATM, and then ibibigay mo rin yung card na yun sa information, tapos makikita nila dun kung ano yung appointment mo. Parang yun yung parang passes mo. Makikita nila dun kung ano yung history mo mula nung nagpa-check up ka. Maganda. Yun, at sinabi sa akin ng HR na hindi daw nila yun babayaran, yung absent na nagpa-check up ako, yung nag-sick leave ako. Wala daw yun, hindi daw sila magbabayad nun. Pero ang sinabi niya, tutulungan kita. May proseso para doon, hindi yung hotel namin ang magbabayad, kundi may tinatawag silang Bituwak Leomi. At tutulungan daw niya ako doon. Pero ayaw kong mainip, kasi kapag nagtagumpay yon at nagawa nila ng paraan, ibablog ko po yun para alam nyo. Bituwak Leomi. Minsan lang ako binanggit niya ang pangalan na word na yon. Kapag hindi sinulat sa papel, hindi tatatak sa utak ko. Kaya matagal na, natatandaan ko pa rin.
Kaya napakahalaga ng mga bagay na natututunan natin araw-araw. Kung hindi ka pakinabang, yun po ang nakukopya sa isip natin. Kung pangit na salita ang naririnig mo araw-araw, yun ang mamememorize mo. Pero kung magaganda at kapakipakinabang na bagay ang iyong inaaral, yun din ang papasok sa isip mo. Kaya mas maganda punuin natin ang ating isip ng magagandang bagay